So, muli po isang mapagpalang araw ng Sabat sa atin lahat dito sa buong kingdom at higit sa lahat sa ating mahal na hari. Happy solemn and blessed Sabat po, mahal naming King Opirio, sa lahat ng mga priest, sa lahat ng mga officers, sa lahat po ng chapter coordinators and chapter officers, at sa lahat po ng mga citizens of the kingdom. Tayo po ngayon nasa pangatlong araw ng Passover and Feast of Unleavened Bread. At kahapon po ay High Sabbath. Ang High Sabbath, dito po hinuli ang ating dakilang King Yahushua. At sa pag-aaral po natin kahapon, ay naunawaan natin kung paano po binago ng mga Romano ang kasaysayan ng mga apostol. Ang kaganapan, ang tunay na kaganapan kung paano itinago sa atin ang mga tunay na pangyayari at pinalitan ng kanilang sariling kathang pangyayari upang ito ay maging doktrina ng kanilang mga sekta-sekta. Nalaman natin na si Judas pala ay hindi nagkanulo sa ating Misaya. Bagkus, ang nagkanulo ay si Malchus. Nalaman natin na si Malchus ay maidservant ni Caiaphas. Si Caiaphas po that time ay high priest. At doon sa kanilang paupahang lugar sa second floor, doon nagsagawa ng Passover ang ating Misaya kasama ang 12 apostol. At nasa loob ng okasyong yun si Malchus dahil siya po ang nag-aasikaso. Siya ang inatasan ni Caiaphas na mag-asikaso. At alam na alam po niya nangyari doon. Ang gagawin nila at yan po lahat ay sinabi ni Malchus sa mga kaparian o sa mga priest, sa mga pariseo. At mula doon, nasundan po nila ang ating King Yahushua at ang mga apostol. At nahuli na po ang King Yahushua. Nalinaw din na ang halik ni Judas ay hindi po betrayal kiss. Ito po ay bahagi ng ating pamamaraan ng pagrespeto. Ang pamamaraan ng pagrespeto ng ating mga apostol sa ating Misaya. Yung po ay gawain talaga nila. Hindi po yun isang hudyat. Katulad sa sinasabi ng mga Romano sa kanilang mga peking kasulatan. So ang nag-betray po ay si Malchus. At mula doon nahuli na siya. Magmamadaling araw na po yan. At na siya hulihin, nag-aalisan po ang mga disciples. Nag-aalisan po ang mga apostol. Pero may sumama doon 2 o 3 yata yun. Hanggang makadating sa templo at madala si King Yahushua kay Anas. Si Anas po ay father-in-law ni Caiaphas. So yun po mga kapatid, isang napakahalagang katotohanan na hindi malalaman ng sino man sa atin kung hindi po sa mga revelations na ito ay binibigay ng ating alahayam sa ating hari si King YC. At dahan-dahan yung mga matitigas na karne na katulad dito matitigas sa pagkain ay binibigay na po sa atin upang mas maging matibay ang ating pananalig, ang ating pagtitiwala kay King Yahushua at sa ating Abay Hawa. Ang mga hindi mga nagkakaroon ng mga agam-agam
ng pagdadalawang isip sa mga matitigas na karning ganyan, ipinapayo po namin sa inyo na kung meron kayong mga katanungan, itanong po ninyo ay sa priesthood. Kung may chance na nandyan ang mahal na hari, itanong po ninyo sa mahal na hari. Huwag po kayong magtanong sa kung kani-kanino, lalo na po yung mga nasa labas, sa mga tiyano sa labas. Dahil sigurado wala po silang kaalam-alam dyan at sisirain pa po ang inyong diwa at isipan. Huwag po kayo maghingi ng paliwanag kahit sa mga officers natin dyan, sa mga, kunyari, sa mga chapter coordinators, assistant chapter coordinators, o sino man, sa mga officers natin sa mga local chapters, sapagkat hindi pa rin po nila ganap na unawaan ito. So anything that bothers your mind and your spirit about that revelation, on the truth, on the betrayal of King Yahushua, you go to the priesthood so that we can help you. With that, hindi po kayo maguguyo, hindi po kayo madadaya, hindi po kayo mapapasok na iba't ibang mga kaisipan. At kung sa ganun mga kapatid, hindi po kayo magkakaroon ng kahit katiting na panahon na magdala-dalawa at matisod. We are expecting na dahil po tayo magtatatlong taon na at malapit na ang koronasyon ng ating mahal na hari, ay nakalay na po tayo lahat ng ating diwa. Lahat po tayo ay nandoon na dapat. Sa panahon na nagpapalalim na rin tayo, bawat isa sa atin. Kaya handa na tayong kumain ng matitigas na karne. Bilang kadugsong po mga kapatid niyan, dahil Passover, the first day hanggang sa matapos po ito mga kapatid, ito po'y kinalulooban ng kasaysayan ni King Yahushua. Paano siya hinuli, paano siya binugbog, paano siya nilatigo, paano siya pinahirapan, paano siya inalipusta, minaliit, minaltrato, ginawang masama at katawa-tawa ng mga Romano. Hanggang siya po ay dalhin at ipako sa krus at mamatay. Yan po ang kasaysayan ng Passover mga kapatid. Unleavened bread, Feast of Unleavened bread, pure teachings, mga dalisay na aral, mga dalisay na katotohanan na dapat siya po natin pinag-uusapan at tinatalakay sa buong panahon ng Feast of Unleavened bread. Unleavened bread, dalisay, walang pampalsa, so walang halong mga doktrina, walang halong mga kuro-kuro o isipan ng mga pare, ng mga Romano, ng mga Grego, wala. Dahil yan po, ang Feast of Unleavened bread ay isang panahon upang ating pag-aralan at tukuyin at unawain, namnamin ang mga tunay at dalisay na aral, kaganapan sa buhay ng ating mga ninuno at ng ating haring si King Yahushua. So ngayon pong araw mga kapatid, Holy Convocation, sa panahon ng Feast of Unleavened bread, atin naman pong tutunghayan ang kasaysayan kung paano pinahirapan, kung paano minaltrato, kung paano inabuso ng mga Romanong hintil ang ating King Yahushua. Tatandaan niyo po mga kapatid, ang salitang hintil, tumutukoy po yan sa mga grupo ng tao na nasa labas ng grupo ng mga pinili. Nasa labas yan Shemite. Ibig sabihin yan yung mga hintil, yan yung mga tao na hindi po kasama. Nasa labas yan, kaya nga hintil. The Gentiles. So sila po yung mga bansa. Nandun sila sa bansa karamihan sa Europe kasi doon po nagumpisa talaga halos lahat yan sa Europe. Ang Europe ay nasa paanan sa pagitan ng Russia at Europe. Para nabanggit po sa nadigin na po ninyo sa mahal na hari. Ang pagitan po kasi niyan, yung mga bansa dyan, kapagitan nila yung Russia. At bahagi din dyan sa Fertile Crescent na yan, nagtira din dyan yung yung mga anak ni Shem natin at saka po anak ni Japhet. Nagkasama-sama yan dyan ng ilang panahon hanggang sa
hindi na rin sila magkaroon ng pagkakaintindihan o naghiwalay na rin po yung Japet saka yung kay Shem. At ang Shem pumunta sa teritoryong ibinigay talaga sa atin ng ating Aba mula sa panahon ni Noah. Kaya makikita ninyo, meron na pong mga puti dyan. Yan yung mga Gentiles, mostly in Europe. Yung mga hintil na yan. Ang mga hintil po ang nalahian ng fallen angels, ng mga Nephilims. Karamihan dyan napunta ang seed ni Cain. Diyan po sa kanila. So, sa pagkakataong ito mga kapatid, ito, sa account ni Matthew, sa Book of Matthew, sa Book of Luke, sa Book of John, and sa Book of Mark, nandiyan po matatagpuan natin lahat yung mga kasaysayan na yan. Pero nga, watch out kasi nga yan po ay marami dyan ang may doktrina na. Nakadoktrina na yan. At marami po dyan deception o mga panglilito, mga panggugulo na inilagay ang mga inutusan noon na baguhin yung mga kasulatan na yan. Sabi nga naman na 70% of what is now written in the Bible as we see it ay corrupted. Ano po, mga ipinasok na narratives upang mag-fit sa doktrina ng mga Romano. So yan po mga kapatid. Kaya pag magbasa kayo niyan, medyo uunawain po nating maigi. At kung may makita kayo na medyo gumugulo sa inyong isipan, do not ask anybody but the priesthood and the king. Tatandaan ninyo, 6 months na lamang, kaya dapat po tayo very pure. Pure na po ang ating mga diwa at puso. Okay? So the title of our topic today is The Cruel Death of King Yahushua in the Hands of the Gentiles, sa kamay ng mga hintil. Nang panahon yun mga kapatid sa Israel o doon sa Jerusalem, hawak ang may kontrol na po ng lugar na yan ay ang mga Romano. Bago ang Romano, nandyan ang mga Greeks. So, na-colonize din po ng mga Romano, natalo rin nila yung mga Greeks. Kaya, so nung time po na yan mga kapatid, ang may hawak ng power, political power, ay mga Romano. At sa ilalim po ng Romano, hindi nila pinaalis yung ibang mga Grego doon. So yun po ang katulong nila sa pamamahala ng lugar na yan. At yung mga Gregong yan, alam natin, yan po na yung mga yung mga naiwan dyan, yung mga puting nandidiyan. Siya na po yung mga replacement. Ika nga, yan po yung mga tao na ipinalit ng mga Europeans noong umalis ang tribe of Judah. Umalis ang mga kapatid natin dyan noong AD 70, noong siege of Jerusalem. So yung mga tao po dyan na inabutan ng ating King Yahushua ay yan na po mga replacements. Ang tawag nila sa kanila ay Jews. Hindi po sila Jew. Sila po ay Europeans. Sila po ay fake Jews. Dyan po nila inimbento yung Judaism. Kaya nga, ang mga aral, turo niya mga Pariseyong yan, ay masyadong malayo sa tunay na aral. Yung pamamaraan ng pag-interpret at pagsagawa ng mga aral ng King Yahushua ay hindi po nila sinunod ng sarili na sila. Kaya kita niyo, marami bahagi na hindi sinasabi sa pagpinadaan ng ating King Yahushua ang kanyang mga instructions sa pamamagitan ng mga parables. Dahil kahalo po doon, kahalo mga kapatid doon, sa mga crowd na pumupunta sa ating mahal na King Yahushua sa kanyang mga preachings doon. Kahalo doon. Yung mga replacement na yan, yung mga fake Jews na yan, mga Europeans. At sila po ang may hawak ng religion, tawagin natin na that time religion na nga, naintindihan naman natin yan. Sila po ang nagpapatakbo ng temple. Ang lahat ng priest po dyan ay mga Pariseyo, lahat po yan ay mga fake Jews. Kaya makita ninyo, may mga kapatid tayong naiwan dyan. Marami rin. Mostly from the tribe of Judah, and then yung mga remnants galing naman sa tribe of Benjamin. Kaya makita ninyo, nang tumawag po ng apostol ang ating King Yahushua, ito yung mga kapatid natin. Not a single fake Jews
not a single fake Jews, not a single Europeans ang tinawag po ng King Yahushua. Kaya 12 apostol niya lahat po ay na Hebrew. Malinaw po sa atin mga kapatid. Umpisan po natin sa mga tala na makikita natin sa Book of Matthew. Ito na po yung paglilitis mga kapatid, kasi natapos tayo kahapon ng mga kasinungalingan nila hanggang madakip nila ang ating King Yahushua. Yahushua before the Sanhedrin. Sa introduction, ito po ang makikita natin. The Messiah was arrested on the night of the Passover and taken first to Annas. Tandaan natin, si Annas po ay dating high priest. Pinalitan po siya ni Caiaphas. Siya po ay father-in-law ni Caiaphas, who refused to handle the case, for he was no longer the high priest. Instead, Annas advised the arresting men to take Yahushua to Caiaphas, his own son-in-law, who was the high priest for that year. Si Caiaphas po ang may-ari din ng building na tinuluyan ng ating King Yahushua at mga apostol. It was already dawning for the first high day Sabbath of the Unleavened Bread Festival. High day na po. And the next day is a weekly Sabbath. Ganyan po. So Yahushua could not be brought to Caiaphas for a trial because those days were Sabbaths. Caiaphas, being the high priest, was at the temple. Ayun. So after the first high Sabbath of the Unleavened Bread Festival and the weekly Sabbath, Yahushua was taken to Caiaphas. So tinapos muna po yung dalawang Sabbath, the high Sabbath and then the weekly Sabbath. Ito pong araw na ito, kumbaga tinapas muna yun. So after the first high Sabbath and the Unleavened Bread Festival and the weekly Sabbath, Yahushua was taken to Caiaphas, the high priest, where the false teachers of the law and the elders of the Gentiles had assembled. So nagsama-sama na po sila doon. Bakit po magkakasama na sila doon nung dadalhin na sa kanila ang King Yahushua? Sapagkat kung matatandaan ninyo mga kapatid, sa tinalakay kahapon, ay ang nagplano po na hulihin at patayin ang ng King Yahushua ay sila Caiaphas, yung mga priest, kasama yung mga Roman armies. At kasama po yan si Caiaphas. Sila po ang nagplano. Natandaan ninyo yung sa lecture natin kahapon. Sila po ang nagplano niyan. Dahil natatakot sila na kung yung mga kapatid natin doon na mga ninuno ay patuloy na makadinig ng mga salita ni King Yahushua, ay natatakot po sila na maagaw sa kanila yung Jerusalem. They were so afraid na mawala yung control, mawala yung power nila. Lalo na po si Caiaphas. Lahat po yan. Mawawala kasi sila. Dahil ang lugar na yan ay magiging kingdom ni King Yahushua. So takot na takot po sila. Kaya sabi nila, it would be better for you to lose one man than to lose the whole nation. Mawawala po sa Romano. Kung natandaan niyo yan kahapon sa pag-aaral po natin. Judas Iscariot with Kepa followed him to talk to Caiaphas for the release of Yahushua. So pumunta po doon yung dalawa. Kasi yung naalala din ninyo, si Judas po ay kumalas sa usapan nila at isinauli sa kanila yung 30 pieces of silver. While Judas was inside, Kepa was allowed to stay in the courtyard of the high priest. He entered and sat down with the guards, warming himself by a fire as it was cold night. So pinapasok po si Judas. Kilala nila si Judas. Kaya pinapasok po nila doon upang makiusap ito si Judas na pakawala na ang ating Messiah. So while Yahushua was detained, the chief priests and the whole Sanhedrin were looking for evidence and witnesses so that they could put him to death. But they did not find any. So wala po silang nakuha. So wala na ngayon na makapag-testify na nag-claim ang ating King Yahushua na siya ay son of Balaam and King of the Jews. Yun. Finally, 2 false witnesses came forward and declared, may dumating na dalawang sinungaling, false witness. This fellow said, I can destroy the temple and rebuild it in 3 days.
Nagsabi daw po si King Yahushua na kaya kong sirain ang templong ito at buuin muli sa loob lang ng 3 araw. Hindi po nila naunawaan kasi ang ibig sabihin dyan ng ating King Yahushua na kung papatayin man nila si King Yahushua ay siya'y mabubuhay na maguli sa loob ng 3 araw. Then the high priest stood up and said to Yahushua, "Are you not going to answer?" Hindi ka man lang ba iimik? Hindi ka man lang ba sasagot? What are these accusations that these men are bringing against you? Ano po ang mga akusasyon na ito na sinasabi ng mga tao laban sa iyo? But Yahushua remained silent. And so the high priest said to him, "I charge you under oath by the living Alahayam. Tell us if you are the Messiah, the son of Alahayam." Ano po ang sabi ng ating King Yahushua? "You have said so." Sabi, anong ibig sabihin? Kayo ang may sabi niyan. Sinabi mo yan, ganun. "But I say to all of you," ngunit sinasabi ko sa inyong lahat, "from now on, after you have done what you have planned, the son of Alahayam will sit beside his father and will return coming down to the clouds of heaven." Yan po ang reply sa kanila. Mula ngayon, matapos na magawa ninyo ang inyong mga plinano, ang anak ng Alahayam ay uupo sa kanan ng kanyang ama at siya ay magbabalik dito sa atin to the clouds. Yan po ang harap-harapang sinabi ng ating Messiah diyan sa mga Pariseyo na yan. Then the high priest tore priestly garment and said, kita nyo? The high priest tore his priestly garment and said, "He has spoken blasphemy. Why do we need more witnesses? Look, now you have heard the blasphemy." Ang sinasabi po nilang blasphemy dyan, ayun nga, na siya ay anak ng dakilang Alahayam. Hindi po sila naniniwala dyan. Hindi talaga sila maniniwala dahil sila po ay mga fake Jews. They are Europeans. They are the Gentiles. So hindi po talaga sila maniniwala. Kita mo at pinunit pa ang garment. Sino ang high priest? Si Cayaphas. Sipin nyo, pinunit pa yung garment niya to give emphasis o to emphasize na blasphemy talaga ang sinabi ni King Yahushua. Ngayon mga kapatid, ang usapin ito medyo paliwanag talang ng kaunti. Yang tungkol sa claim na son of Alahayam, yan kasi ay bahagi ng aral. Ano po, so ang may sakop sa ganyang mga pagkakasala ay ang priest, ang temple, yung Sanhedrin, yung council nila. Kaya yan pong usapin na yan, ang may karapatan ngayon na magbigay ng hatol-ukol dyan, ay ito pong Sanhedrin, ito mga priest na ito. Kaya nakita niyo yung high priest nila, yung chief priest nila doon, si Cayaphas. Kaya sabi niya, "Look, now you have heard the blasphemy. What do you think? Is he worthy of death? Is he worthy of death?" They answered, "He is worthy of death." They answered pala. He is worthy of death. Yan, dapat siyang mamatay. Sino po ang mga nasa harap niyan, mga kapatid, mga taong yan? At yung po mga priesthood, yung mga priest ang nandoon po, mga kasamaan nila lahat. Then they spit on the face and struck him with their fist. Kita nyo? Niluraan pa sa muka. Niluraan pa sa muka. They, salitang they, ibig po sabihin marami. So sabi po ni Cayaphas sa verse 66, "What do you think? Is he worthy of, he is worthy of death." Yan po ang sagot nila. Then they spit on the face and they struck him with their fist. So isipin niyo mga kapatid, niluraan sa muka at sinuntok sa pamamagitan ng kanilang mga kamao. Ang ginamit pong salita ay they, ibig sabihin marami. Marami ang dumudura sa mukha ng ating King Yahushua at marami ang sumusuntok sa kanya. Others slapped him and said, "Prophesy to us, Messiah, who hit you?" Kita nyo, ginagawa na po ninyang
gaano nila hinamak, mga kapatid, gaano nila hinamak ang King Yahushua. Sinasampal. Ano po yung slap sampal? Hindi sinasabi, okay, sino ang sumampal sa'yo? Sabihin mo nga, sino ang sumampal sa'yo? Kita niyo mga kapatid, ganun po, binasto, sinamak, inalimura, inalipusta ang ating King Yahushua. Nalampas na. So ayan, sa chapter 27, ito po ang makita natin. Hindi ko na po binuo mga kapatid dahil alam nyo, concentrate lang tayo dun sa mga pangyayari na doon na sa Sanhedrin in accusations na. Dito na po mga isama muna yung iba pa para focus lang po tayo sa kaganapan. O yan, so at early dawn, after the Passover, all the elders and chief priests of the Gentiles made their plans how to have Yahushua executed. Kita nyo, ang pinaplano na po nila dito ngayon ay kung paano napapatayin si King Yahushua. They made their plans how to have Yahushua executed. So they bound him to send him away and hand him over to Pilate, the governor. So yung mga Gentiles po doon, yung mga priests doon, kabuuan yan, lahat po sila ay plano na kung paano nila papatayin ang ating hari. Ngayon, pinadala nila kay Pilate. Kasi po, ang pagpapatay, ang parusang kamatayan, ay hindi po sakop ng kapangyarihan ng mga priest. Hindi po sakop ng that is a political authority given to the political leaders na naandun noon. Ano po? Ang political leader doon ay si Governor. Si Pilato. Tara lang po maintindihan natin. Sa annotation po ng ating mahal na Herod, Pilate, the Pharisees, the false teachers of the law, the elders, and the Roman soldiers of the Gentiles who colonized Jerusalem. And all of them were involved in the murder of the Messiah. In Luke, in the book of Luke, it is said that he will be delivered over to the Gentiles. They will mock him, insult him, and spit on him. So yan po ang ginawa na noong mga spiritual leaders natin noon. On that same night when Yahushua was brought to Caiaphas, the high priest, Judas, accompanied by Kepha, Simon Peter, went to him. Pumunta po si Judas kay Caiaphas to negotiate the release of Yahushua. I have seen for my deep conviction has weakened. But he was denied by the high priest. So hindi po pinakinggan si Judas. Hindi po pinakinggan. Dahil buo na ang plano nila, napapatayin talaga nila ang ating Messiah. At nang gabing iyon, the night when Judas and Kepha went to Caiaphas was the last time Judas was seen alive. It was also the third day of the Unleavened Bread Festival. The third day of the Unleavened Bread Festival is today. Then Judas was later found dead at the potter's field, bought by the chief priest. His body was busted open and his intestines were spilled out. Ganon karumal-dumal ang ginawa nilang pagpapahirap at pagpatay kay Judas. The chief priest who took the 30 silver coins which Judas had thrown at them at the temple agreed among themselves, "It is against the law to put this back into the treasury since this is blood money." So hindi na po nila pwedeng ibalik yung 30 piseta na yun. Kaya sila nagkasundo. They decided to use the money to buy the potter's field as a burial ground. Libingan. That is why it has been called the field of blood as of the day of this writing. Then was what is spoken by Zechariah the prophet was fulfilled. Ano po ang sinabi ni Zechariah? The Alayam said to me, they took the 30 pieces of silver, the price set on him by the Gentiles, and they used them to buy the potter's field. So ang bumili po ng potter's field, malinaw, yung mga priest, hindi po si Judas kasi may account din na ang bumili. Ibinili
ni Judas yung 30 pieces of silver ng potter's field. So malinaw po na hindi yun totoo. Isinauli sa kanila, tinanggap nila at ibinila ng priest, mga priest, ibinili po nila ng potter's field. Diyan po nila itinapon si Judas. Matapos silang itorture, pahirapan, gutay-gutay ng katawan, diyan po nila itinapon. So ngayon na kay Pilato na po tayo. Yahushua before Pilate. When Yahushua was first brought before Pilate, the governor, he asked him, "Are you the king of the Israelite Jews?" O ano po ang sagot ni King Yahushua? "You have said so." Sinabi mo yan. Bakit po ang tanong ni Pilate ay yan? Are you the king of the Jews, of the Israelite Jews? Bakit po? Kasi po ang claim at ang sinasabi ng mga kapatid natin doon na mga the true Israelites ay tinanggap nila na king nila si King Yahushua. Nataalala na pumasok po yan ng palaspas, nakasay sa donkey. At siya nilagyan nila ng mga pagsaludar nila kay King Yahushua at tinanggap na nilang hari. Ngayon, pagka po may nag-claim ng kingship, yan po ay treason. Treason. Dahil yan po ay usapin ng politika, ang may karapatan po na magbigay ng pasya sa mga ganyang usapin ay si Pilato, yung governor. Ito yung political leaders. Ng political authority po yan na yan ay na kay Pilato. Wala po yan sa Kalakayapas. Ang Kayapas ay yung, "Are you the son of Balahayam?" Kasi po tungkol po naman yun sa pananalig. Ang usapin dito kay Pilato ay tungkol sa king, sa pagiging king, yung claim na pagiging king. That is treason. At ang treason, pagtataksil sa bayan, pagtataksil sa bansa, ang kaparusahan po dyan ay crucifixion. Yan po sa batas ng mga Romano, yan po ang crucifixion. Yan po ang hatol sa mga nag-aaklas laban sa bansa. Treason. Yan po para na inunawaan lang natin. So when he was accused by the priest and the elders, he gave no answer. Then Pilate asked him, "Can you not hear the accusations they are bringing against you?" But Yahushua made no reply, not even a single charge, to the great amazement of the governor. So manghang-mangha po si Pilato dahil wala man lang binitiwang salita ang King Yahushua. Isang beses lang siya nagsalita nung tanungin siya ni Pilato na, "Are you the king of the Israelite Jews?" Ano po ang sabi ni Yahushua? "You have said so." Ayun. Now, it is the custom of the governor at the festival to release a prisoner chosen by the Gentiles. Dahil yung po bahagi po nung kapistahan na yan, na ang bansa, ang leadership, ang political leaders ay nagpapalaya ng isang prisoner tuwing sasapit po ang kapistahan na yan. At that time, they had a well-known prisoner whose name was Barabbas. So, mayroon pong prisoner noon. Si Barabbas. Ano po? Yan. Andali, adjust natin ha. So, when the Gentiles had gathered, Pilate asked them, "Which do you want me to release to you? Barabbas or Yahushua, who is called the Messiah?" Tinanong niya, sino ang, alam naman ninyo yan, ano po? For he knew that it was out of self-interest that they had handed Yahushua over to him. So Pilate commanded that Yahushua be taken back to Herod. Thus, Yahushua was brought to Herod, and it was the 5th day of the unleavened bread. 5th day, bukas yun. After Yahushua was taken to Herod, he was taken back to Pilate for the 2nd time. It was the 6th day of the unleavened bread festival, the day of preparation for the last high Sabbath. Now, as Pilate was seated on the judge seat,
Oh, balik siya kay Pilato ha. His wife sent him a message, do not have anything to do with that innocent man, for I've suffered a great deal today in the dream because of him. Oh, sinabihan daw po na nanaginip yung asawa ni Pilato at sinabihan siya, huwag pakialman yung innocent man na yan. Inosente daw po. Inosente. Ang ating King Yahweh siya ay nanaginip na hindi dapat pakialaman. At sinabi po yan kay Caiaphas ng kanyang asawa. Oh, pero anong ginawa ng mga chief priest? Ito mga chief priest, ito po ay under ng high priest. Under po yan ni Caiaphas. So, but the chief priest and the four teachers of the law persuaded Pilate to have Yahweh executed and Barabbas be released. Oh, pero yung mga pari, yung mga kaparian doon, ang hinimok muli nila si Pilato na i-execute o patayin si ang King Yahweh at ang palayan ay si Barabbas. Alam niyo ang ginawa niya mga priest na yan, kinausap niya yung mga tao doon sa courtyard, kinausap po niyan na ang sabi nila ay talagang papatayin, ipako sa krus at palayan si Barabbas. Kaya nung tumanong doon si Pilato, ang sagot po ng mga tao doon ay ganun. At ang nangunguna sa pagsagot po dyan ay yung mga priest, hindi po yung kawan, yung ordinary kawan doon. Oh, once again, Pilate asked the crowd, which of the two do you want me to release to you? The Gentiles shouted back, Barabbas. Ayan. So then Pilate asked, what shall I do then? With Yahweh who is called the Messiah of the Israelite Jews. Oh, si Caiaphas yan na. Si Pilato na pala ito. They all answered, crucify him. Why? What crime has he committed? Asked Pilate. But they shouted even louder, crucify him. So ang may karapatan po na maghatol ng crucifixion ay yung political leaders, kasama niya po si Pilato. When Pilate saw that everything was going as planned, o na makita ni Pilato na ang lahat ay nangyayari ayon sa kanilang mga plano, they took water and washed his hands, pretending to be innocent in front of the crowd. Kita niyo mga kapatid ha? Naghugas ng kamay. Naghugas ng kamay si Pilato. Bakit po siya naghugas ng kamay? Pakitan tao. Para masabi na hindi siya ang gumawa ng desisyon, yan ay hinihingi ng mga tao sa kanya. Kaya ibigay niya ang kataluan. In fact, ang buong katotohanan po niyan, kasama si Pilato, si Caiaphas, at ang mga pari na nagawa ng plano na patayin si King Yahweh siya. So ito, nagmamalinis po dyan si Pilato. So that around the third hour, 9 a.m. po yun, Pilate said, I am innocent of this man's blood. It is your responsibility. O nakita nyo, sinabi ni Pilato, ako po ay walang kasalanan o inosente sa dugo ng taong ito. Yan ay responsibilidad din ninyo. O yan. Kita nyo kung paano siya magmalinis. All the Gentiles answered, o mga intil, kasi ang mga tao pong nandun karamihan intil. His blood is on us and on our children. O yan. Then Pilate released Barabbas to them. He had Yahweh flag and handed him over to be crucified. Ano po ang ibig sabihin ng flag? Kaya nilagay po dyan, beaten with or as if with a rod or whip. Ha? Eh, pinalo po ng pinalo ng rod or whip. Yung parang anong tawag natin yan? Latigo. Latigo. Isipin nyo yan mga kapatid. Mula ng day 1, nasa day 6 na yata to day 6, 6 na araw na po nilang pinahihirapan, binubugbog, dinuduraan, tinatadyakan, sinisipa. Bugbog sarado na po. Ang King Yahweh siya, isipin nyo yan, tayo, di tayo tatagal ng 6 na araw na tayo bubog sarado. Pero ang King Yahweh siya po, dahil sumasa kanya ang ating Aba, ni hindi umimik. Pilate at this moment is acting with utmost hypocrisy, lies, and deception. It is expressly stated and asked
4:27, Herod and Pontius Pilate meet together and planned the events leading to the death of Messiah Yahushua, the King of the Hebrew Israelites. O yan po mga kapatid, sila talaga ang nagplano niyan. Makikita po ninyo yan doon sa Book of Acts. Hindi ko na po isinama, hindi ito makabata ay maigi. Pero nandun po yan kung babasahin ninyo. So, the soldiers mock Yahushua. Ayan, nakatula na. Then the soldiers of the governor took Yahushua into the praetorium and gathered the whole company of Roman soldiers around him. Pinalibutan na po ng mga sundalo ang kawaawang King Yahushua. Can you imagine that today as we speak? Can you imagine the agony? You can just imagine the pain na dinanas ni King Yahushua. Pinalibutan pa siya ng isang tambak na sundalo, mga Roman soldiers. Anong ginawa? They stripped him, inalis ang damit, and put a purple robe on him. Pinalitan po yung damit niya. And set up a twisted crown of thorns in his head. Oh, kinurana na po niya, nilagyan siya ng koronang tinik. Bagay na umagos din ang dugo ng ating Misaya sa mga kababuyang ginawa ng mga hintil ng mga Romano kay King Yahushua. They put a staff in his right hand, and then they knelt in front of him and mocked him. Hail, King of the Israelite Jews, they said. They spit on him, took the staff and struck him on the head again and again. Isipin niyo yun, mga kapatid. Pinalo siya sa ulo. Ano po ba yung staff? Parang tungkod yun, mga kapatid. Struck him on the head again and again. Eh, nandun po yung corona na tinik. So makita niyo kung kaano kaduguan. At ang tao, bilang physical flesh, ang King Yahushua, habang tayo po ay nababawasan ng dugo, bumibilis po ang ating paghina. Yung energy natin nawawala nang nawawala. Could you just imagine King Yahushua being beaten for 6 days? Sana ma-picture niyo po yan sa inyong mga diwa. Oh, after they had mocked him, they took off the robe and put his own clothes back to him. Binalit na uli. And they led him away to crucify him. Oh, yun na. So annotation po ng ating mahal na hari. Why do the Roman soldiers mock Yahushua? Hail, King of the Israelite Jews. This is because the two Israelite Jews had already declared and proclaimed Messiah Yahushua as their king. That even threatened the Roman colonizers. Thus, it was their ultimate plan to kill Messiah Yahushua. Ayan, mga kapatid. Ha? Sinasagawa nila ang kanilang baluktot at buktot at serpent na diwa na plano sa King Yahushua. Kaya sasabihin na inialay ang dugo, lahat ay wala nang kautusan, lahat ay natubos na sa dugo ni King Yahushua, natubos na ang lahat. Yan po ay isang malaking kasinungalingan. Kabaliktaran sa tunay na aral ng ating Abay Hawa. At ang tunay na aral na yan, ang tunay na katotohanan nasusulat sa Torah and Covenants, na yan po ang daladala natin ng ating mahal na hari dito sa kingdom. And that Torah and Covenants will soon be the constitution and bylaws of the kingdom. Nasa na tayo? Oh, habang ito na po, the execution of Yahushua. As they were going out, they meet a man from Cyrene, si Simon, and they force him to carry the cross. O, kasi di na makagulapay ang ating mahal na hari. Ha? Hindi na siya makagulapay, hirap na. Maraming dugo na bawas sa kanya, bugbog sarado siya. Mula kaduluduluhang bahagi ng kanyang ulo hanggang talampakan, bugbog sarado. Ng mga walang hiyang Romano.
Kita niyo mga kapatid. They came to a place called Golgotha, or the place of the skull. There, they offered Yahweh wine to drink. Sipin nyo. Bugbog sarado ka na, ang ipapaunom pa sa iyo ay wine. Mixed with gall. Ano yung gall? Siya po yung mapait. Anong Tagalog sa gall? Apdo. But after tasting it, he refused to drink it. Ay, siyempre. Hindi mo yan pwedeng mainom. So around the 6th hour, 12 noon, tanghali na po, they crucified him. It was noon, but darkness covered the land until Yahweh died. Around the 9th hour, alas 3 ng gabi, ng hapon. Yun ay napakatanghali. Subalit ang kalangitan ay nagdilim hanggang alas 3 ng hapon, kung saan nalagutan ng hininga ang ating King Yahweh. While they were sitting down and keeping watch on him, the soldier cast lots for his garments. Kita niyo mga kapatid, pati ang suot ng mamatay ang King Yahweh. Ha? Pinagtuskoin pa nitong mga sugaron na to. Pinagsugalan pa nila. They cast lots for his garments. And above he said, they placed the written charge against him. This is Yahushai, the king of the Israelite Jews. Kaya, 2 rebels were crucified with him, one on his right and one on his left. So may dalawang rebelde. O tama po ang salita. May dalawang rebelde. Kasi alam nyo, hindi naman magnanakaw. Itong mga nagsalin ng salita, inilipat po yung rebels, ginawang thieves, mga magnanakaw. O, hanggang yun namang mga Romano dito sa atin, daladala din na turo ng mga kaparian, ano po. O, magnanakaw. O, tandaan niyo, ang magnanakaw po ay common crime. Hindi po yan, hindi yung kahatulan ay crucifixion. Tanging ang may hatol ng crucifixion ay yung pong treason. Kaya diyan pa lang makikita natin mali ang interpretasyon at pagkaunawa nitong mga Tiyanos. Hindi po magnanakaw, mga rebelde po sila. That is why sila ay kasama sa crucifixion. Because rebellion or treason, ang parusa po dyan ay crucifixion. Those who passed by hurled insult at him. So yung mga dumadaan, isipin nyo, yung mga dumadaan doon, ini-insulto pa siya. Shaking their heads and saying, you who are going to destroy the temple and build it in 3 days, save yourself. Come down from the cross if you are the son of the Alayam. No, ganyan po nila. Alam niyo ba, yung mga tao yan, kasama din yan doon siya nagpupunta sa crowd kapag nagbibigay ng mga aral ang King Yahweh, pagka nagkikwento, pagka nagbibigay ng parables. Kaya sabi niya, I give this in parables so that the Gentiles will not understand. Kaya natandaan po niyan. Ibinibigay ko sa mga parabola ang mga mensahe kong ito. So, sapagkat hindi na maunawaan dito ng mga hintil. Dahil yung mga hintil nandun po kasama-sama. Hindi lang po yung mga Israelites. Hindi lang yung mga tunay na Diyos ang nandoon din po yung mga hintil na yan. Actually, yan yung sunod kasi ang gusto lang nila kumain ng tinapay at isda. O sinabi po din yan ng ating King Yahweh sa kasulatan. O yan ang mga umaalipusta kay King Yahweh. Hindi po yan yung mga tunay na Hudyo. Hindi po yan yung mga tunay na Israelita. Yung mga umaalipusta yan po yung mga hintil. In the same way, the Gentiles, the Pharisees, the chief priests, the false teachers of the law, and the elders, they all mocked him. Isipin niyo yan.
nakapako na nga ang King Yahushua. Hindi pa sila nasiyahan. They mock him. They continue to mock him. He saved others, but he cannot save himself. Ano sabi niya mga kumag na yan? He is the King of the Israelite Jews. Let him come down. Come down now from the cross. And we will believe in him. O, nakita niyo? He cannot save him. Hindi niya kayang mailigtas ang sarili niya. Siya ay hari ng Israelita. Hayaan mo, bumaba ka sa iyong cross upang kami maniwala sa iyo. Kita niyo yan mga salita na yan nilang yan, ba? Tapos magmamalinis ngayon ang mga papa sa Roma at yung buong sangay na yan ng harlot, magmamalinis sila ngayon na hindi daw ang hindi sila. At yun daw ay namatay at ang kanyang dugo ay binuhos para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya di wow, lukuhin nyo ang mga sarili nyo. Hindi po. So, sa mga priest natin, do not ever use the term and please extend your understanding. Wala na po yan dugong yan. Hindi na po yan madidingig dapat sa atin. Sapagkat ang dugong yan ay ibinuhos ng mga Romano upang patayin ang Misaya at maipupatuloy ang kanilang mga aral laban sa dalisay na aral. Kaya hindi po natin dapat ginagamit yan salita niyan, hindi dapat sinasang-ayunan yan salita niyan na saved by faith, saved by grace, at wala nang pag-aalay dahil ang dugo na ni King Yahushua ay pinalit. Lukuhin yung mga sarili nyo. Mga kapatid, touch ko lang ha. Sa verse 43, anong sabi? He trusts in the Alahayam. Let the Alahayam rescue him now, for he said, I am the son of Alahayam. Kita nyo. Hayaan natin na ang Alahayam o yung kanyang ama ang magligtas sa kanya pagkat sinasabi niya, ako ay anak ng Alahayam. Kita nyo yan, hindi nila naintindihan ang kanilang mga sinasabi. So sa verse 44, anong sabi? In the same way, one of the two rebels who were crucified also heaped insults on the Messiah, Yahushua. But the other rebuked him and said, and asked Yahushua to remember him in his heavenly kingdom. Yahushua answered him, when I return, you will be with me in paradise. Nakita niyo mga kapatid. Ngayon, dito na po tayo. Ang kasunod niyan, the death. Mamatay na po. From noon until the 9th hour, mula alas 12 hanggang sa alas 3 ng hapon, darkness came over all the land. So madilim ang kalangitan. Kahit katanghalian, nagpapakita ng galit ng ating Abayawa. About the 9th hour, Yahushua cried out in a hoarse voice, nangangatal na yung boses niya, paus na ang boses niya. Sabi niya, I am thirsty, nauuhaw ako. O diba, bilang tao na siya, nauuhaw ako. Ano sabi ng iba nakarinig? When some of those standing there heard this, they said, he is calling Elijah. Tinatawag daw. Hindi nila naintindihan kasi ang salitang yan. Ang salita na yun. Natawag daw niya si Elijah. Immediately, one of them ran and got a sponge. He filled it with vinegar wine, put it on a staff, and offered Yahushua to drink. Kita nyo? Suka. At alak pinaghalo, ipapainom mo sa isang nauuhaw na tao.
The rest said, "Now, leave him alone. Let us see if Elijah comes to save him." Ay, nako. And then Yahushua cried out again in a loud voice, saying, "Father, I have fulfilled your command. Into your hands I entrust my spirit." And then he said again, "It is finished." Then he gave up his last breath. Then namatay na po ang ating Messiah. The earth shook, the rocks split, and the tombs broke open. Naglindol. Ang mga bato ay bumigay, and the tombs were open. At that moment, the curtain of the temple was torn into two from top to bottom. Kita nyo? Napunit ang kortina ng Holy of Holies, mga kapatid. Tanda ng pagagalit ng ating Aba sa ginawa ng mga Romanong hintil sa ating King Yahushua. And these were signs that the Father was infuriated for the death of the Messiah. No father would ever be happy to see his son suffer and die. How then can the murder of the Messiah by the wicked Romans invoke mercy and forgiveness of sins from the Father in heaven? Even the doctrines which say that the Messiah died for the forgiveness of sins is grossly false and an evil doctrine to cover up the truth behind the murder of the Messiah. Oh, mga kapatid, nadinig ninyo yan. So, paano mo nga naman, paano mo ba mauunawa yan, ha? Yung ginawang pagpatay, sasabihin mo ngayon na yung pagpatay, yung pagmurder sa Messiah ay para sa katubusan ng mga kasalanan? O sinong ama ang makakapagpatawad ng mga ganyang klase mga kasalanan? Kaya wala po yan mga kapatid, kalimutan po natin yan. Yan po ay doktrina ng mga Romano na dala-dala ay hayahay doctrine. Ang may dala niyan ay si Paul, the fake apostle. So from that moment, many holy people have died and will be raised back to life and enter the holy city to reign with King Yahushua on his return. When the centurion, ito yung Roman soldiers, and those with him who were guarding Yahushua felt the strong earthquake and saw that all had happened, they were terrified and exclaimed, "O kita niya, surely he was the son of Balaam." Ito naman, mas malaking kaipokrituhan nito. Itong sinabing ito ng mga sundalo. At tunay nga na siya ay ang anak ng Alahayam. Kailan pa sila nakaunawa at nakakilala sa Alahayam para magsalita ng ganun? May sarili nga silang mga doktrina sinusunod. Okay, lipat tayo sa Book of Mark. So, yun po yung account sa Book of Matthew. Sa Book of Mark, ito lang, maiksi lang po. Ito pa rin yung bahagi ng trial. Many testified falsely against Yahushua, but their statement did not agree. May mga nagsasalita-salita doon sa ibaba habang nililinis salita ng salita. Pero hindi po nagpapahayag ang kanilang hindi nagtutugma ang kanilang mga salita na binibitawan dahil nga po yun ay mga invento lamang. Creations, created false statements given by the false witnesses para magtagumpay yung kanilang hangarin na mapatay at mahatulan ng crucifixion ang ating Aba. Then some stood up and gave his false testimony against him. Ito ang sabi niya. We heard him say, "I will destroy this temple and made with human hands, and in 3 days I will build another
that not made by human hands. O, nakita niyo na. Yet even then, their testimony did not agree. What Yahweh actually said was, destroy this temple, meaning his body, and I will rebuild it in 3 days. Nasa book of John, chapter 2, verse 19 po. Then the high priest, he stood up in front of them and asked Yahushua, are you not going to answer? What is this testimony that this man are bringing against you? But Yahushua remained silent and gave no answer. Again, the high priest asked, are you the Messiah, the son of the Alahayab? So anong sabi po ng ating Messiah? You have said so. But I tell you, after you have done what you have planned, the son of the Alahayab will sit at the right hand of the Father and will return coming down to the clouds of heaven at the end of days. And we are now at the end of days. Alam niyo yan. The high priest tore his special garment. Why do we need any more witnesses? He asked. You have heard the blasphemy. What do you think? They all condemned him as worthy of death. Kinondima po ng mga Pariseo, ng mga Romano, ng mga fake Jews. Then some began to spit at him. They blindfolded him, struck him with their fist, and said, prophesy, who struck you? And the guards took toss and beat him. Isipin niyo yan, gaano kahirap yan mga kapatid na. Gaano nila, that is the cruel death. 1 week torture. 1 week na pagpapakita ng tunay na pag-uugali ng mga serpent. Ito, humarap na po uli kay Pilato. Si King Yahushua. Very early in the morning, as it down towards the 4th day of the unleavened bread festival, the chief priests with the elders, the 4 teachers of the law, and the whole Sanhedrin decided to send Yahushua to Pilate. So they bound him and sent him away. So ano po ang annotation ng ating mahal Larry? It is very clear that the Gentiles who planned for the execution of Messiah Yahushua were the Pharisees, the priests, the false teachers of the law, and the Sanhedrin. The Sanhedrin, siya po yung council nila eh. The masterminds were Herod and Pilate. Both are Romans. The true Israelites, Jews, are innocent concerning the death of the Messiah because they had already accepted him as their king. Tinanggap na nga po eh. Kaya nga sila ay hail the king, long live the king na. Kaya ang nagdesisyon po talaga na patay niyan ay ang mga Romano, the Gentiles. Kaya nga pinalitan nila ang mga account sa mga scrolls na sinulat ng ating mga ninuno. Pinalitan nila niyang kanilang mga narratives na yan. Binago upang hindi na natin maunawaan pa. As Yahushua stood in front of Pilate, he asked him, are you the king of the Israelite Jews? You have said so. Yahushua said. The chief priest accused him of many things. Ito po yung mga chief priest. So again, Pilate asked him, are you not going to answer? See how many things they are accusing you of? But Yahushua still made no reply. And Pilate was annoyed. Nagagalit-galitan lang marahil si Pilate. Now, it was a custom during the festival to release a prisoner according to the people's request. Ayan, nakita niyo, yung pala ay inihiling ng bayan. A man called Barabbas was in prison with the insurrectionists, mga insurrection, mga rebelde, who had committed murder in an uprising. The Gentiles came up and asked Pilate to do for them what he usually did. Mga hintil. Ang nagpapatakbo po niyan lahat mga hintil, hindi po yung mga tunay na Jews. Do you want me to release the king of the Israelite Jews? Asked Pilate. Knowing it was out of self-interest that the chief priest had handed Yahushua over to him and that Yahushua was from Galilee, Pilate decided to send Yahushua to Herod. Balik kay Herodes.
It was on the night of the 4th day of the Unleavened Bread Festival that he sent Yahushua to Herod. No, tapos na po kasi yung Sabat. So Yahushua was in the custody of Herod until the night of the 5th day. Then Herod sent him back to Pilate. Ayun, nakaturan na ni Pilato. So, ang annotation po ng ating mahal na it is not true that Pilate has no self-interest. Pilate has vested interest to have Yahushua killed. In fact, he conspired with Herod and the false teachers of the law, and together they plotted to murder Yahushua. O, ganyan po kasi nungaling. Si Herodes, ganyan sila lahat kasi nungaling. The 6th day of the Unleavened Bread Festival, Yahushua was standing in front of Pilate for the second time. The chief priests and false teachers of the law claimed that Pilate to release Barabbas. Ayan. What shall I do with the king of the Israelites? Pilate asked them. Crucify him. The Gentiles shouted. Yung mga hintil po talaga yan, mga kapatid. Hindi yan yung mga mga Israelita. The Gentiles who are among the people. Nandun mas marami sila sa crowd. Dahil yan po planado talaga. So maaaring itong mga presyo nag-imbita pa ng mga Pariseo, mga Gentiles upang sila ang madami doon. At yan ang kanilang nais. Crucify him, the Gentiles shouted. Why? What crime has he committed? Asked Pilate. But they shouted even louder, Crucify him! Kita niyo mga kapatid, the Gentiles. Ano po ang annotation ng ating mahal Larry? Pilate at this moment is just playing innocent. Nagkukunyari lang ang inayupak na ito. Acting with the utmost hypocrisy, lies and deception. It is expressly stated in Acts chapter 4 verse 27. Herod and Pontius Pilate meet together and plan the events leading to the death of Messiah, the king of the Israelites. It was around the 3rd hour. Pilate, wanting to satisfy the fellow Gentiles, freed Barabbas and had Yahushua flogged to be crucified. Isipin niyo, pinalo pang pinalo ng latigo. Pagkatapos nangyari? The Roman soldiers mocked Yahushua. The Roman soldiers led Yahushua away from the place, the praetorium, and called together the whole company of Roman soldiers. So parehas din po nung kanina. So ang annotation po ng mahal Nari, pinauunawa po sa atin ng mahal Nari, that the blood of Messiah Yahushua is now on the hands of the Romans, the propagator of the Christian religion to the New World. Sino po ba? Yung mga Romano. At yan din ang may dala sa bansa natin ng kanilang mga kasinungalingan. They put a purple rod on him, twisted together a vine of thorns, and then set it upon his head. And they began to mock him. Hail, King of the Israelite Jews! Again and again, they struck him on the head. Tanyo, maraming ang daming bukol ni King Yahushua. And they spit on him, falling on their knees. They ridiculed, humiliated, and made Yahushua their laughing stock. Sipin niyo. After mocking him, they took off the purple robe and put his own clothes back to him. Then they led him out to crucify him. Pinagpasya na po siya ng krus. Ang annotation po ng ating mahal Nari, these Gentiles who tortured the Messiah were the violent people who raided and destroyed the king, the heavenly kingdom, as stated in Matthew chapter 11 verse 12. So nandun po yan, makikita po ninyo yan. Yung mga tao yan ang nagnanakaw at sumisira sa heavenly kingdom. Patunay lang din ang heavenly kingdom na ito po sa lupa. So ito na, the crucifixion of King Yahushua. Simon of Cyrene, ito na marahil nadidinig nyo nung tayo mga nasa labas. Nandun pa tayo sa paniniwala ng sanlibutan. Simon of Cyrene, the father of Alexander and Rufus,
was passing by when they forced him to carry the cross for Yahushua because that moment he was becoming exhausted. Pagod na po ang aking Yahushua. In fact, nasubsob siya. Ilang beses ba siya nasubsob? Isipin niyo naman, napakatagal na ilang araw na siya pinahirapan. Lumalabas ang kanyang mga dugo. Ha? Ang dami ng bukol. Marahil ay kulay violet na ang katawan ng ating mahal na Hari. Ganyan po nung ako'y sumali sa fraternity. Pinapalo din ako ng staff. Ganyan, no? Di sa kamay hanggang dito sa leg, sa likod ng leg. Oh, kinabukasan lang, kulay talong na sige nga siya po, alos 6 na araw na pinapalo, pinapahirapan. Maray na lalaki na bukol. I'm saying this dahil gusto ko mapunta sa inyong vision, ma-visualize nyo, makita nyo sa iyong mind gaano kahirap ang sinapit ng ating King Yahushua. His face is beyond recognition. Di ko na isama dito yung kaya nasa Isaiah po yan. At tatagpuan nyo yung Isaiah, yung narration doon ni Prophet Isaiah, kung gaano ang physical appearance ng King Yahushua matapos ang bugbugin ng sarado. Sarado talaga. Isipin mo, 5 days and nights na binubugbog. Ay baka walang bahagi ng katawan ni King Yahushua ang walang tama, walang latay. Ganon. They crucified 2 rebels with him, one on his right and the one on his left. And the words of the prophet Isaiah were fulfilled, which say, and he would be included among the criminals. O, kita niyo mga kapatid. Noong pa, pinilik na yan ni Isaiah, yung gagawin nila, nakarumalduman na pagpatay. Those who passed by hurled insults at him, shaking their heads and saying, so, you are going to destroy the temple and build it in 3 days? Come down from the cross and save yourself. In the same way, the chief priests and the false teachers of the law mocked him secretly among themselves. They said, he saved others, but he cannot save himself. Oh. Let this Messiah, this King of the Israelites, come down from the cross that we may see and believe. O, kita nyo itong mga anong ito, mga kaparian nila na, mga Pariseo, mga Saduceo, lahat yan This King of the Israelites, come down now from the cross that we may see and believe. One of the 2 men crucified with him also heaped insults on him. O, kita nyo, may isa pa yung nakapako din sa krus, ini-insulto pa din siya. That is why, ito po paliwanag sa atin ng ating mahal na Hari. That is why the cross should never ever be regarded as a holy object because it is the weapon of Satan used by the Gentiles to murder the son of Balahayam. Kaya kung may cross pa kayo natitira sa inyong mga bahay, sa inyong mga sasakyan, sa inyong mga taguan, sunugin na po natin lahat yan. The cross is the symbol of sheer violence and abuses committed by the Romans who invaded and colonized the heavenly kingdom of the 2 Hebrew Israelites. So yan po ang symbol ng oppression ng slavery, barbarism, blasphemy. That is the symbol of Satan, the mark of the beast. Naalala niyo yun sa mga video na mahal na Hari? That is the mark of the beast. Nasa ulo po nila ang katuruan na ibinigay sa kanila ng serpent. That's the pole, the serpent. At makikita na yan, tanda ng kanilang pagiging serpent, ang krus. So if it ever happens that you have one left in your house, in your household, or in your car, remove it. So that the death of King Yahushua, ulitin lang po natin ito, nasa kasulatan nito. It was around noon, but darkness came over the whole land until the 9th hour. Alas 3. Then Yahushua cried out in a hoarse voice, I am thirsty. When some of those standing near heard it,
Someone ran to fill a sponge with wine vinegar, put it on a staff, and offered it to Yahushua to drink. But some did not understand what he was saying, so they thought he was calling on Elijah. And they said, "Leave him alone. Let us see if Elijah comes to take him down." Then with a dying voice, Yahushua said, "Father, I have fulfilled your command. In your hand I entrust my spirit." So nawalang buba ng pagtitiwala at pananalig si King Yahushua sa ating Ama. Sa panahon na siya ay mamamatay na, sa panahon na siya ay bugbog, sarado na. Hindi po. Hindi po. Now, it was around the 9th hour, 3 p.m. Yahushua said, "It is finished." Then he gave up his last breath. Ayan, alas 6 ng hapon namatay. And what are the signs, or what were the signs that they saw? The anger of our Abba Yahweh. Then there was an earthquake, yun, earthquake. And the curtain in the temple was torn into two from top to bottom. Pinapunit. A Roman centurion was standing in front of the cross. When Yahushua died, said, "Surely, this man was the son of Balahayam." Oh, ito mga Romano, yun. Sinasabi nilang Lahayam, tapos di man sila naniwala doon. Ano po ang annotation ng ating mahal na rin? The darkness that day, the earthquake, the tearing of the curtain in the temple were all signs that Yahweh the Father was infuriated for the death of his beloved Son. Hence, the death of the Messiah cannot be a redemption in atonement for the forgiveness of sins. Such teaching is falsely gross and evil. Diyan din tayo nabuhay sa mga paniniwalang yan sa matagal na panahon, mga kapatid. At tayo talaga ay magpapasalamat dahil tinanggap ng ating mensahero si King Oichi ang katungkulan na yan upang maganap in the end times, maganap at umiral ang panahon, ang mga plano ng ating dakilang Abba Yahweh. Ano sabi? Vengeance is mine. Okay. Diretso tayo mga kapatid. Ang oras natin is 11:30. Sa Book of John, parehas lang mga kapatid. Huwag na natin ito. Tatangaliin tayo maigi. Ito lang. The Roman law was used in judging Yahushua. Hence, the use of the cross as capital punishment. Opo, capital punishment. Kasi crucifixion po yan eh. That is a capital punishment. Ibig sabihin, kamatayan. The Israelite law imposes death by stoning and not by crucifixion. So yun po kasi sa atin mga kapatid. Alam din nyo na ba sa buong Torah and Covenants, ang kamatayan ay sa pabagitan po ng pagbato. Kaya dito po ang in-apply sa kanila yung law, yung batas ng Romano. Ito, ganun din po ito mga kapatid. Diretso lang at tayo pare-parehas lang yan. So, bali 4 na books po yan. Pare-parehas po ang ano yan. Ang account. Pero dito meron kaunting pagkakaiba. Mula po dito sa Book of John. Babasahin natin na kaunti. Pilate then went back inside the palace and talked with Yahushua away from the hearing of the people. Pilate asked about him and the secrets of the heavenly kingdom. Are you the king of the Israelite Jews? Are you not? You are the king of the Israelite Jews, are you not? Yahushua replied, It is you who say I am. Has someone told you that I am a Jew? O sabi po naman ni Pilate, the Pharisees, elders, chief priests, and teachers of the law handed you over to me. What is it that you have done? Where is your kingdom? Nasaan ang iyong kaharian? Ang galing magpolitika ni Pilato,
Ang lumanay ng kanyang mga tanong, Yahushua said, "My kingdom is in a distant place and time." Ang aking kaharian ay nasa malayong panahon pa at nasa malayong lugar. Otherwise, my soldiers would fight to prevent the Roman soldiers from arresting me. But my kingdom is from another era. Ito na yata yung era natin. Kasi babalik siya eh. At dito siya mag-aari. So anong sabi ni Pilato? "You are a king then," said Pilate. Yahushua answered, "You say that I am a king. In fact, the reason I was born and came into this world is to proclaim the truth. Everyone on the side of the truth believes me." Kita niyo mga kapatid, to proclaim the truth. Everyone on the side of the truth believes me. Ay ano naman po ang sabi ni Pilato? "What is the truth?" retorted Pilate. With this, he went out again to the Jewish Gentiles gathered outside and said, "I find no basis for a charge against him, and besides, he is a Galilean. Take him to King Herod." Pilate continued, "It is your custom for me to release to you one prisoner at the time of the unleavened bread festival. Do you want me to release the king of the Israelite Jews?" So the Jewish Gentiles shouted back. Ito po yung mga fake Jews. The Europeans, the replacement. "No, not him. Give us Barabbas." Barabbas was a prisoner who had taken part in the uprising. Barabbas was not yet released at this moment, but rather after the final sentencing of Messiah Yahushua. Siya po kasi ay sa uprising siya eh. So he is not just a simple robber or thief. Annotation po ng ating mahal na Pilate seemingly appeared to defend Yahushua. Yan nga eh. But the ultimate truth is that Herod and Pilate were the masterminds behind the death of the Messiah. Nasa Acts 4:27. The Jewish Gentiles are not Israelite Jews who descended from the tribe of Judah. They were foreigners in Jerusalem who created the Judaism religion out of the Torah. Ayan, linaw. Then, they call themselves Jews. So in Revelation chapter 3 verse 9, it is written, "These people who call themselves Jews are liars and are of the synagogue of Satan. Yan, mga liars po yan eh. Kaya lahat po nakatira dyan ngayon sa Israel, mga liars po yan. They are the fake Jews, the fake Israelites, the son, the arm of Europe and US. Para yung control po nila dyan ay manatili. Kaya ito, pinatay na din po ang Messiah. Wag na natin itong madami na maigi. Naka po kayo ay maumay. So ito po, basahin natin ito. Near the pole of Yahushua, so nandun na po, stood his mother. So nandun, yung kanyang nanay, the sister of his mother, yung pong kanyang mga tiyahin, Mariam, the wife of Clopas, and Maria Magdalene. When Yahushua saw his mother along with the disciples whom he loved, standing beside her, Yahushua said to her mother, "Mother, trust him as your son." And to the disciple he said, "Take my mother home." Ipagsama mo sa may nag-alaga po kay Mariam after the death and resurrection of King Yahushua. Because from that time on, this disciple took her into his home. Ayun. Ito po, the death of Yahushua. Ganon din po ito mga kapatid. I-skip na lang natin ito. At around 9:30 p.m., knowing that everything had now been finished, Yahushua said, "It is finished." Then he drew his last breath and gave up his spirit. Then suddenly an earthquake shook the land, and the curtain in the temple was torn into two from top. Kaya po yung mga accounts ng mga
ng mga writers natin. Because it was the day of preparation for the next day was the Sabbath of the Unleavened Bread Festival, the leaders of the Jewish Gentile religion did not want the dead to remain on the cross until the Sabbath. So they asked Pilate to have the legs broken and the bodies be taken away. Isipin niyo yung mga kapatid na ipapaputol, pipilay, babaliin yung mga buto ng King Messiah. Yung po the soldiers broke the legs of the two men who had been crucified with Yahushua. Yung dalawa doon, sino yun? Yung dalawa doon po ay binali yung mga paa para mamatay na agad. Pero nung makita po nila, when they came to Yahushua, they saw that he was already dead o patay na. So they did not break his legs. Instead, Longinos, one of the cruel Roman centurions, pierced Yahushua on his side with a spear to make sure that he was dead. Blood and water flowed out from the deep wound. O, di po pa tinusok siya gayon. O ano namang ginawa nitong mga Romano na ito? Kinanonize po yan si Longinos as a saint. O kita niyo, yung lahat ng gumawa ng kasalanan, pag-alipusta, paghamag sa ating King Yahushua, ginawa nilang santo. O, kaya kung meron po kayong mga debosyon dyan sa mga santo-santong yan, aba, itigil-tigil na ho natin yan, mga kapatid. Itigil-tigil na ho yan. Iyaang mga santong yan, iyaan yung nagpropagate, nagpapatuloy, nagpapalawak ng doktrina ng Janus. Kaya doon kayo nagpre-pray, pinagpre-pray ninyo yan. Ay, hala kayo, kung diyan kayo nagpre-pray. So, huwag na kayo mag-pray-pray ngayon ng mga ganyan. Sa mga santo-santong yan, mag-pray na kayo direkta sa ating Abayawa at kay King Yahushua. So, ito po, ililibing na, the burial of Yahushua. Ayan. Later, Joseph of Arimathea, Judah po yan, asked Pilate for the body of Yahushua. Now, Joseph was a disciple of Yahushua, but secretly because he feared the Jewish leaders. With Pilate's permission, he came and took the body away. Sino ang kasama niya? He was accompanied by Nicodemus, the man who earlier had visited Yahushua at night. Nicodemus brought a mixture of beer and aloe, about 25 pounds. Taking Yahushua's body, the two of them wrapped it with the spices in strips of linen. This was in accordance to the Jewish burial customs. Ayan. At the place where Yahushua was crucified, there was a garden. And in the garden, a new tomb in which no one had ever been laid. Because it was the Jewish day of preparation, and since the tomb was nearby, they laid Yahushua there. They laid Yahushua there. So, ganito mga kapatid, ang kautusan na doon, bawal pong ilibing ang pinag-crucify, ang nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpapasok sa krus. Bawal po yung bigyan ng libing na katulad ng ginagawa nila. Yan po ay pinapakain sa aso, hinahayaang ma-decompose yung flesh, malaglag at ipakain sa aso. Yung pumbuto niyan, itinatapon lang sa gabi para kainin ng mga aso. Ganun po yan. Pero, hindi po yan nangyari kay King Yahushua. Bakit po? Nakaligtas po yan. Marahil ay nasusulat na din yan, kaya hindi po yun mangyayari. So, sino pa po ba si Joseph of Arimathea? Si Joseph of Arimathea po, siya ay nakipag-usap kay Pilato na kunin, hiningin niya yung body. Siya po ay isang mayamang negosyante galing sa Arimathea of Judah. Kasama niya ng si Nicodemus. Together with Nicodemus, they bribed Pontius Pilato to release to them the body of King Yahushua. Sinuhulan po nila. Dahil alam niyo mga kapatid, nung panahon yun, ang mga Romano talagang they are known for bribery. Sila po talaga ay usang bribe sa kanila. King Yahushua was buried to the tomb reserved for Joseph for himself. So yung pong tomb na yun ay libingan talaga ni Joseph.
Joseph of Arimathea. Reserve yun sa kanya. Alam niyo si Joseph po, he was a member of the Sanhedrin, nung council ng mga priest, and a secret supporter of the Messiah. Secret supporter po siya ng Messiah. Sino po ba ang head ng Sanhedrin, kung natatandaan nyo? Si Gamaliel. Siya po ang head ng Sanhedrin. At si Paul, the fake apostle, estudyante po siya ni Gamaliel. Ganun po yan. He was a member of the Sanhedrin and a secret supporter of the Messiah. Siya po, member siya ng Sanhedrin at siya po ay believer at supporter ni King Yahushua. He and Nicodemus did not join the council's action. Ibig sabihin, si Nicodemus, di po ba pumunta ito isang gabi kay King Yahushua? Siya po ay member din ng Sanhedrin. Pero silang dalawa, they did not join the council's action against King Yahushua before the Sanhedrin. So hindi po sila sumama o nakiisa doon sa karumal-dumal na plano ng Sanhedrin. May mga accounts po nagsasabi na ang kabuhayan ni Joseph ay siya po isang tin merchant na ang business po niya ay nasa Britain. May business po siya sa Britain. Kaya makikita nyo, malakas din po ang impluensya niya. At siya po ay uncle ni Mariam, yung nanay ni Yahushua. Uncle ni Yahushua. At ito po nan ay great uncle of Yahushua. Ibig sabihin, distant uncle ni King Yahushua. And he traveled to Britain with Yahushua during his younger years before his preaching. So, nagkaroon po ng accounting account sa buhay ni, kaya dinagdag ko po ito si Joseph of Arimathea para maintindihan niyo po na bigla-bigla na lang na dumating sa pangalan, nakita natin na may isang Joseph na naglakas loob, nakausapin si Pilato na hingin ang katawan ni King Yahushua. Dapat na ang batas po ay sasalungatin ni Pilato. So yung pong mga leader ng politika dun sa kanila, they are known for accepting bribes. Ibig sabihin mga kapatid, noong panahon pa man sa pamamaraan ng mga Romano, yan po ang pamamaraan ng Europe and US. They are known for accepting bribes. Sa umpisa pa lang, sa pag-gobyerno noon, talagang yan po ay mga korap. Mga korap po yan. Kaya kung nabasa ninyo yung isang account sa buhay ni Paul, ikinulong po siya, di ba? Ikinulong siya. Pero yung hahatol sa kanya, naghihintay pala kung siya ay susuhulan o bibigyan ng pera ni Paul. Way of life po nila, way of governance po nila ang bribery. Kaya makita ninyo sa atin, dito sa atin ngayon mga kapatid, sa bansa natin, grabe ang corruption natin. Dahil yan po talaga ang uri ng pamamahala ng mga hintil. Yan, para alam po sa inyong kaunawaan mga kapatid. Isa na lang po ito. Paliwanag na lang yung crucifixion. Ano po ito? Paliwanag ko na ng kaunti kanina. Yung crucifixion, crucifixion was a unique Roman punishment for the crime of treason. Preaching a kingdom that is not Rome and thus criticizing the Roman government was treason. And it resulted in the trial of crucifixion of King Yahushua of Nazareth. Kaya po, Roman wanted traitors to suffer for an eternity, for all eternity. And so crucifixion victims were denied the traditional burial rituals for the afterlife. The victim stayed on the cross for several weeks until the vultures picked away at the flesh. The bones were simply tossed into a nearby ditch for the feral dogs. O yan, kinapakain lang po. Ganun po dapat ang kasasapinan ng ating Messiah ayon sa batas ng Roma. Pero ano nangyari? Although it was forbidden to bury a crucifixion victim,
under the Roman law, Roman magistrates were notoriously famous for taking bribes. Ayan, yan po ang uso sa kanila. Joseph, being a rich man, was able to offer such a bribe. Ngayon, so lilinawin ta rin po that the two prisoners with King Yahushua in the crucifixion were not thieves, they are revolutionaries. The word thieves is a mistranslation. Pero po mga mistranslation na yan, mga kapatid, those are deliberate mistranslations aimed to propagate their doctrines. So, meron mga katanungan, mga kapatid, marami na-encounter ninyo. Ano daw ba ipinako sa pole o sa tree o sa cross? Makita ninyo ginugulo po nilang ginugulo yan O tingnan lang nila ang crucifixion. Ano po ba ang crucifixion? O yan po ay kahatulan ng mga Romano for a crime of treason. Ibig sabihin, ang crucifixion, cross talaga. Dahil ang ginagamit sa crucifixion ay cross. Kahoy siya na pinagkabit, maghugis na cross at doon ipapako ang victim. Ang victim hanggang siya ay mamamatay, malaglag ang mga flesh niya at ang buto niya ay mabagsak, kakainin lang yan ng mga aso. O kung makita ninyo, sino ang nagpapakalat niya mga narratives niya about cross or tree or pole? Mga pastor. Ang sumasagot po niyan mga pastor. Samantalang kakabilis-bilis lang niya na mga kapatid, alamin at unawain. It is a cross made of wood. Sapagkat bahagi po yan ng punishment ng Roman law ng mga hintil. Malinaw po. May tatanong-tanong sa inyo. Sabihin niyo, magbasa kayo ng Roman law on punishment for treason. At makikita nyo ang crucifixion. Ay nandun ang description ng cross. Wala po dapat na mga pinagtatanong na yan. Kaya nagkakaroon ng mga pinag-uusapan pinagtatalunan. Ay bahagi po nung gawain ng mga pastor, mga hintil, mga Romano, naguluhin at magbigay ng kalituhan. Kaya imbis na maghanap tayo ng mga seekers ng katotohanan, nadadivert yung mga binabasa sa kung ano-ano mga waraw-warang paliwanag ng mga pastor ng Tiyanos. Kung may mga dati po pastor ng Tiyanos yan you have to empty your vessel. Dahil yan po ang tuloy na maglalason sa inyo. If you are an officer, ay alisin niya na po yan mga yan. If you happen to be a chapter coordinator or officer in your chapter, and you happen to be a pastor before, ay alisin niyo na po yan. You have to take effort, much effort to empty yourself with those doctrines. Kasi pag nasa ninyo yan, nasa diwa pa ninyo yan, magugulo din po kahit ang inyong pamamaraan ng pagdidesisyon. So I advise you very kindly, very politely, alisin niyo po ninyo sa diwa ninyo yan. Huwag na kayo dyan. Hindi pwede kayo magpastor-pastoran dito na ang ginadala ninyo ay mga aral na peke, na huwad. So you have to empty yourselves and you have to do all effort necessary para po kayo ay maging banal. Holiness. You have to separate yourself from those doctrines na patuloy na lumalason po sa inyong diwa at isipan at nagpapahina at nag-aalila sa inyo sa kabanalan.